Sige nga po, maaari na pong umupo ang bawat isa. At muli, nagpapasalamat po ako sa Panginoon and also to EECM for giving me a chance na muli pong magamit sa pagpapahayag ng salita niya. Bago po ang lahat, gusto ko po munang magpakilala. Ako po ay kung tawagin is Ate Erica. I'm part of EECMYM. Ito po ay youth ministry ng ating church. At muli po nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa pangalawang pagkakataon ay tinayo niya ako sa lugaring ito para maghayag ng mga salita niya. At alam naman po ng bawat isa that today we celebrate the life of all the fathers out there. Mga tinaguriang haligi ng tahanan at mga lalaking pinili ng Diyos to be a leader in their household. Kaya po wag na natin patagalin ang mensahe po natin sa umagang ito para parangalan at bigyan ng saludo ang lahat ng mga tatay. Sige nga po, palakpakan muli natin ang buhay ng lahat ng tatay. At kung may tatay ka sa katabi mo, sa kaliwa at sa kanan, pakisabi naman po, Happy Father's Day. And also, para po i-acknowledge ang presensya ng bawat isa, pwede po ba pakisabi sa katabi mo, sa kaliwa at sa kanan, masaya ako at pinagpala ako na nakita kita ngayong umaga. Sige po, pakisabi po. At ayan po, before we start, allow me po to ask this question para po simulan ang mensahe natin this Father's Day. Tanong po, what do you love about your dad? What do you love about your father? Ano yung bagay na gusto mo sa tatay mo? At lahat po tayo, sigurado ako, may sari-sariling definition at pagtingin sa ating Ama. Mula sa pinakasimpleng bagay na ginagampanan nila sa buhay natin hanggang sa pinakakomplikado, depende po sa relationship natin with them. Kasi po ako, kung magbibigay po ako ng isang bagay that I love about my father, para simulan po itong mensahe na to, simple lang. Yan po ay lagi siyang present at lagi siyang nandyan. Para po sa akin, kung may isang tao na laging nandyan para sa akin at isang tawag lang, wala na pong iba siguro yun kundi yung tatay ko. Una po doon, kasi napakalakas po ng ringtone niya, kaya pag tumawag ka sa kanya, imposibleng hindi niya masagot. Sino po dito yung mga tatay na pag nanood ng video o kaya tumunog yung telepono, magigising talaga ang buong bahay? Ayan, may mga tumatawa po, may mga nakaka-relate. Pero ikaw, sa umagang ito, ano yung isang bagay na gusto mo sa iyong tatay? Ano yung isang bagay na nagpapaalala sa iyong ama? Ano yung ginagawa niya na nagpapangiti sa'yo? Kapag ba hinahatid ka niya? Kapag ba inaabutan ka niya ng allowance? Kapag ba dinedate ka niya? Pag nanonood kayo ng mga favorite shows nyo? Pag ba hinihintay mo siyang umuwi sa bahay? Ang dami po kasing general na kahulugan ng salitang tatay. Andyan po yung protector, andyan yung guide, leader, supporter, role model, teacher, provider, builder, defender, at marami pang iba. At pansinin niyo po, halos lahat ng definition ng tatay ay kailangan po strong. Parang lagi po silang superhero. Para pong laging dapat silang malakas. Sa definition po natin, parang dapat lagi silang matapang. At kung titingnan po natin, napakaganda ng definition ng isang tatay, ngunit ito'y isang mabigat na responsibilidad. Kaya naman po this Father's Day, allow me to
to highlight lahat ng magagandang karakteristik ng isang tatay, allow me na i-honor natin ang pinakamagagandang katangian ng isang tatay sa pamamagitan ng buhay ni Jairus. Sige po, ang text po natin ay magmumula sa Lucas 8:40, 42, 49 to 56. Sige po, sabay-sabay po tayo. Pagbalik ni Jesus, masaya siyang tinanggap ng mga tao sapagkat siya'y hinihintay nila. Dumating noon ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa ito at nakiusap kay Jesus na sumama sa kanyang bahay, sapagkat ang kaisa-isang anak na babae na maglalabing 2 taong gulang na, ay naghihingalo habang naglalakad si Jesus papunta sa bahay ni Jairo. Sinisiksik siya ng mga tao. Actually, yung passage po na to na kwento ni Jairo is putol sa gitna. Bakit? Kasi po habang lumalakad po si Jesus papunta dun sa anak ni Jairo na naghihingalo na, mas inuna ni Jesus pagalingin at hanapin yung babaeng dinudugo. Imagine niyo po, parang ganito po kasi yung feeling Parang nakapila sila. Ang napunta kay Jairo dahil siya yung unang pumunta kay Jesus, parang siya yung one. At pangalawa lang yung babae. Pero makikita po natin, mas inuna po ni Jesus pagalingin yung bleeding woman kesa dun sa emergency ni Jairo. At imagine niyo po kung paano pa din yung pananampalataya ni Jairo while waiting kahit na naghihingalo na yung anak niya. Sige po, sunod po natin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang isang lalaking galing sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak, sabi niya kay Jairo. Huwag niyo na pong abalahin ang guro. Nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag ka nang mag-alala, manalig ka lamang at siya ay gagaling. Pagdating sa bahay, wala siyang isinama sa loob, kundi sina Pedro, Juan at Santiago at ang mga magulang ng dalagita. Nag-iiyakan ng lahat ng naroon at kanilang tinatangisan ng patay. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag kayong umiyak, hindi patay ang bata, natutulog lamang siya. Kinutya nila si Jesus sapagkat alam nilang patay na ang dalagita. Ngunit hinawakan ni Jesus ang kamay nito at sinabi, Ineng, bumangon ka. Nagbalik ang hininga ng dalagita at ito'y bumangon. Pagkatapos pinagbigyan agad siya ni Jesus ng pagkain, gulat naman ang mga magulang ng bata. Ngunit pinagbilinan sila ni Jesus na huwag sasabihin kanino man ang pangyayaring ito. Let us thank God for the reading of His holy words. Ngayon, given po ang lahat ng ginawa ni Jairo. Nakita po natin ang sakripisyo niya bilang isang ama. Pero kunin po natin yung bawat puntos natin o yung mga katangian ng mga tatay sa mata ng isang anak. Especially po sa mata ng anak ni Jairo. Unang puntos po, he knows his daughter because he stays involved. Pakisabi nga po, involved. Kilala po ni Jairus yung anak niya sa mas malalim na paraan. Pansinin niyo po, alam po ni Jairus yung kalagayan ng anak niya kahit nagtatrabaho siya. Alam po ni Jairus yung kailangan ng anak niya kahit po madami siyang responsibilidad sa lipunan. Alam po ni Jairus kung sino yung kailangan ng anak niya kahit po isa siyang tagapamahala. In short po, involved po si Jairus sa buhay ng anak niya. At tayo po bilang mga anak, at sigurado po ako, lahat tayo sa lugaring ito ay isang anak. Hindi po ba isa tong katangian ng tatay na dapat nating ipagpasalamat at dapat nating i-appreciate? Mga tatay na nagsusumikap para gawin ang lahat, ma-provide lang, masustentuhan lang yung para sa atin kasi kilala nila tayo at alam nila yung bagay na best at makakabuti para sa atin. Amen?
Alam niyo po, sigurado po ako kagaya ni Jairo. Madami pong silent battles ang tatay natin. Alam po ba nung anak ni Jairo na nakipagsiksikan si Jairo sa dami ng tao? Alam po ba nung anak ni Jairo na hinintay ni Jairo si Jesus? Maiuwi lang yung healing sa kanya? Hindi. Tayo po ba alam natin yung silent battles ng mga tatay natin? Mga silent battles ng mga tumatayong tatay natin. Mga silent battles ng mga nagpakatatay sa atin. Sabi nga po sa nabasa ko, to be loved is to be known. To be loved is to be known. Ibig sabihin po sa Tagalog, ang mahalin ay ang makilala. Ibig sabihin po, when you love someone, it also means you know them. Hindi po pwedeng mahal mo ang isang tao pero hindi mo siya kilala. And it makes so much sense na ang pag-ibig ay may katumbas na pagkilala. Pero sa kabilang banda po, mga anak, kayo po ba? Kilala po ba natin yung tatay natin? Alam po ba natin kahit yung paboritong ulam lang po ng tatay natin? Naaalala man lang ba natin sila kapag nakita natin yung paboritong palabas niya o yung paboritong kulay nila? Or ang malungkot po, kilala ba natin sila? Or wala po tayong alam tungkol sa kanila? Mga anak, it is also our duty to connect with our parents and to connect with our Father. Kahit papano po, sa pagbabalik lang ng pag-ibig nila, alamin man lang natin kung paano natin sila mabibigyan ng ngiti. Alamin man lang sana natin kung paano tayo makakapawi ng pagod sa kanila. Tanong, mga anak, kailan po yung huling beses na kinamusta mo yung tatay mo? Kailan? Kailan yung huling beses na binati mo siya? Kailan yung huling beses na naglaan ka ng oras para kilalanin siya? Minsan po ba tinitignan natin yung mga tatay natin para man lang po alamin natin kung ano yung nararamdaman nila o ano yung pagkatao nila? Kino-consider po ba natin sila? At sa umaga pong ito, sana matutunan natin na kilalanin sila. Kasi isang way para i-honor po natin ang ating mga tatay is to know them as well. Balik po tayo sa buhay ni Jairus and look how he knows his God and his daughter. Sabi po ng lahat, wala na yung anak mo. Huli na ang lahat, patay na siya. Pero tignan niyo po yung katangian ng tatay na to. Tignan niyo po kung paano ang lahat ng tao ay nag-give up na sa anak niya. Pero siya, nanatiling naniniwala at nananatiling nananampalataya. Sige nga po, muli palakpakan natin ang buhay ng mga tatay. Now on the other hand po, pwede niyo po maisip that there are a lot of children and home na taliwas yung ginawa ng ama. Maaaring may mga bagay o mga bagay na tinalikuran sila. Mga bagay na hindi nila nagawa. O kaya naman mga tatay na maagang nagpaalam, maagang nawala. Ang tanong po natin, how about them? Una po, alam po namin na isang mahirap na bagay, yung pagdaraanan ng mga tao in that case. Pero hindi po ibig sabihin nun, hindi po natin mararamdaman ang pag-ibig ng isang ama. Kasi kagaya ni Jairus, meron din tayong isang tatay
na kilalang kilala tayo. Hindi lang sa pangalan, kundi sa kabuuan. Sa puntos pa rin po na ito, God knows you. Kagaya ng pagkilala ni Jairus sa kanyang anak, God also knows you. Kagaya po ng sinabi niya kay Jeremiah, bago ka pa ipinaglihi at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Bago ka pa ipanganak sa mundong ito, kilala na po tayo ng Panginoon. He knows your value. He knows what you need. He knows every single detail of your life. Kasi hindi lang siya involved sa'yo, kundi mahal ka din niya. He loved you and knows you before anyone else did. Treasured po tayo ng tatay nating nasa langit. He loves you more than you've ever been loved before. Bakit? Kasi po tayo yung mga anak niya. Come to think of it po, yung parehas na Diyos na gumawa ng langit at lupa, the same God who designs the universe, yung Diyos na lumikha ng lahat ng magagandang bagay sa napakalaking mundong ito, naisip po niya na magiging best at magiging maganda yung creation niya kung nandito yung nag-iisang ikaw, kasi una pa lang po, pinili ka na niya. Pakisabi nga po sa katabi mo, pinili ka. From the very start, you are chosen not just to be in this world, but for a greater purpose. Kasi yung pag-ibig ng Panginoon, hindi po siya titigil kung nasaan lang tayo ngayon. His love will always find a perfect place kung saan gagamitin ka niya only for His glory. Hindi dahil kung ano paman, kung hindi dahil sa katotohanan po na kilala tayo ng Panginoon. Even the strands of your hair, alam ng Panginoon ang bilang niyan. Kasi hanggang doon po yung pag-ibig niya. Sabi po sa Matthew 6:26. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. Huwag kang mag-alala. May isang tatay na kilala ka at alam yung pangangailangan mo. Alam niya maging yung kulang sa buhay mo. Tanong, ang Diyos po ba ang tatay natin? Mas malakas, ang Diyos po ba ang tatay natin? If yes, then stop worrying. Bakit? Insult po yun sa Diyos na tinatawag mong tatay. Pero sobra yung pag-aalala mo sa araw-araw. Lalo na sa mga bagay na hindi natin kontrolado. So magtataka po kayo, nakapasok po ang Diyos sa bawat puntos natin. Dahil hindi lang po ang buhay ng mga tatay natin sa lupa ang sineselebrate natin sa araw na to. Kasi today, we also want to celebrate ang goodness ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sige nga po, palakpakan natin siya. Muli una po, our first point. Our Father knows us kagaya ng pagkilala ng Panginoon sa atin. Pangalawang puntos po, sabay-sabay po, He can set aside His position because of love. Sa nabasa po natin, si Jairus po ay isang mataas na opisyal ng synagogue. Siya po ay tigapamahala at siya po ay may katungkulan. Pero unang verse pa lang po, makikita natin sa kwento kung paano po siyang tumakbo, paano siyang lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Bakit? Because her daughter needs healing. Her daughter needs Jesus. Note po na during this time, napakadaming tao na sumusunod sa Panginoon. Iba't iba po yung edad, iba't iba yung estado, at sigurado po ako, kilalang kilala nila si Jairus. Bakit po? Kasi po si Jairus ay tigapamahala sa lugar nila.
Si Jairus po may position at may sinabi sa lipunan. Malaki po ang responsibilidad na ginagampanan niya sa lipunan. Sabi ko nga po kung sa panahon ngayon, isa po siyang opisyal ng gobyerno. Pero that moment po, lumapit siya sa Panginoon. Hindi po niya inisip na isa siyang tigapamahala. Hindi po niya inisip na mataas siya. Dahil isa lang po yung tumatakbo sa isipan ni Jairus. At iyon ay ang pag-ibig na meron siya sa kanyang anak. Isang tatay na desperado at punong-puno po ng pag-ibig na lumapit sa Panginoon. Hindi po para sa sarili niya, kundi dahil may anak siya na naghihintay sa bahay na ang kailangan ay healing ng Panginoon. At alam niyo po ba, mga kapatid, Jairus did one of the greatest things a father can do. And do you know what it is? Tanong niyo po ano? Ito po ay lumapit kay Jesus at ipagkatiwala ang buhay ng kanyang anak, buhay ng kanyang pamilya sa kamay ni Jesus. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig na yon para sa kanyang pamilya. Alam po ni Jairus kung kanino siya maniniwala. Alam po ni Jairus kung kanino siya magtitiwala. At higit po sa lahat, alam ni Jairus kung ano yung bagay na iuuwi niya sa kanilang bahay. Hindi po ba kilala po ang mga tatay sa pasalubong? Kasi po usually po sila yung lumalabas. Tapos pagdating po nila, usually may pasalubong sila. Na usually po nagpapasaya sa ating mga anak. And in that moment po, in that dying moment po nung anak niya, hindi lang healing ang pasalubong ni Jairus sa kanyang anak, kung hindi literal na pag-ibig na nagbibigay buhay. At kagaya po ni Jairus, ang katangian po ito ng isang ama ay isang bagay na dapat nating ipagpasalamat at dapat nating pahalagahan. And today, we want to appreciate the love of a father sa kanilang mga anak. Isa po kayong biyaya at isa po kayong regalong lahat sa buhay ng inyong mga anak. Muli nga po palakpakan natin ang buhay ng mga tatay. At sa oras po na ito, hayaan niyo po na itaas namin ang appreciation sa lahat ng haligi ng tahanan. May mga bagay po silang ginagawa. May mga bagay po silang nilalaban na hindi natin alam at hindi natin nakikita. Pero para po sa ikabubuti natin. May mga bagay po silang isinasantabi para din po sa atin. Kaya po muli, let us appreciate them, hindi lang ngayong Father's Day, kundi every day of our lives. Sige nga po, tanong ko lang po kayo ulit. When was the last time you say thank you to your dad? When was the last time na nag-I love you ka sa tatay mo? Kagaya po nung nabanggit ko nung Mother's Day, alam niyo po maikli ang buhay para hindi po natin ipakita yung pag-ibig natin sa kanila. Kaya naman, tell them now. Cherish the moment that you are with them. Take time to know them and take time to show your love for them. Tanong, kung hindi mo ngayon sasabihin, kailan? Paghuli na ang lahat? Come to think of it po, yung love na ibibigay mo sa kanila, galing lang din naman sa Diyos na umibig sa'yo. Now, kung galing lang din sa Diyos yan, why don't you brought that love to open and share them with people who loves you the most, like your father? Kagaya po ng sinabi ko noon, napaka-powerful po ng salitang pag-ibig para po hindi natin ipakita at sabihin sa mga taong deserve nito
Napakaganda po ng salita na ito para hindi natin ipakita at para hindi natin sabihin. Kaya naman, muli, tell them now. At alam niyo po, in behalf of this point, I want to share a story of a father. Hindi ko po father, pero nasakyan ko po siya nung Friday. Isa po siyang jeepney driver. That time po kasi 8 a.m. po, hinatid po ako ng daddy ko sa sakayan po. At usually, yung sakayan po na yon, ang mode of transportation po talaga, if alam niyo po yung lugar sa Plumplasan, is tricycle. Wala pong dumadaan na jeep nun. Meron man po, sobrang aga at sobrang dalang. Kaya po sa dami po ng times na nag-commute ako sa lugar na yon, alam niyo po ba na yun yung first time na nakasakay ako sa jeep na galing sa kanto namin? Kasi usually po, ang mga jeep, dito po yan sa Sampaloc, sa San Roque. So first time ko pong sumakay ng jeep, papunta sa school ko, na galing ako sa Plumplasan. Then habang nag-aabang nga po ako ng sasakyan, dumaan po yung jeep, papuntang Baliwag, and then ako lang po yung sakay, so dun po ako tumabi sa driver. And then nakausap ko po yung tatay. And that moment, alam ko po na isa siyang mabuting ama. Bakit? Kasi po nagtatrabaho po siya para sa pamilya niya. And believe me po, 20 to 30 minutes po ang biyahe from kanto po hanggang school po. Halos buong biyahe ang sinabi lang po niya kung gaano po siya ka-proud sa anak niya at kung ano yung mga sakripisyo niya sa anak niya. Note po, nag-iisang anak din niyang babae. And then nung malapit na po ako sa destination ko, ni-reveal po niya na itong nag-iisang anak niyang babae is his stepdaughter. But the love he has for her is amazing. Kaya sabi ko, minsan po talaga, hindi masusukat ang pag-ibig dahil ang kadugo natin sila. Kaya naman, sa oras na to at sa araw na to, sana tumatak sa atin na ipakita natin yung pag-ibig sa mga tao na malapit sa atin, lalo na sa mga magulang natin, especially sa tatay natin. Amen po ba doon? Sige nga po, kung malapit po kayo sa tatay niyo, pakisabi naman po, I love you, Dad. I love you, Pa. I love you, Tay. Pero again, hindi naman din po kaila sa bawat isa, uulitin ko, na hindi po lahat ay naranasan ang pag-ibig ng isang tatay sa lupang ito. In reality po, malungkot man pong sabihin, pero maraming cases po na may mga anak o pamilya that is not in good terms with their father. May mga naging abusive, may mga tumalikod sa responsibilidad, may mga hindi tinayuan yung dapat tayuan, at muli may maaga din pong nagpaalam. Yun po ay siguradong isang bagay na mahirap. Hindi naging madali, hindi naging magaan. Pero again, hindi po ibig sabihin nun, hindi na po natin mararamdaman ang pag-ibig ng isang ama. Dahil kagaya po ni Jairus, may isang tatay din na isinantabi yung posisyon niya bilang hari at bilang Diyos dahil sa pag-ibig. Muli, may isang tatay din na nagsantabi ng posisyon niya bilang isang hari at bilang isang Diyos dahil sa pag-ibig. Sabay-sabay po tayo. God sent His Son and set aside His position because of love. Sabi po sa John 3:16, sige po ba, sabay-sabay po tayo. Hari ng mga hari, gave the most precious thing to give in this world, and that is His Son Jesus. Isinantabi po kung sino siya at ano siya dahil sa pag-ibig sa iyo at sa akin. Patuloy po natin sa verse 17. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world
through Him. Kagaya po ni Jairus, God did all that. Kasi ang tumatakbo po sa isip niya ay hindi po yung posisyon niya bilang hari at hindi po yung posisyon niya bilang Diyos, kundi ang tumatakbo po sa isip niya ay yung anak niya na ikaw at ako. Kaya niyang bumaba sa kung anuman yung meron siya kasi ang usapan na dito, kaligtasan ng anak niya. Nakita niya po yung pangangailangan ng anak niya, kaya he did something about it. At alam niyo po ano yung grabe sa pag-ibig ng Panginoon? Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Minahal ka ba niya nung perfect ka na? Minahal ka ba niya nung magaling ka na? No. Minahal ka niya kahit nung hindi ka pa karapat-dapat. And that is how powerful and that is how amazing His love para sa iyo at para sa akin. Palakpakan nga po natin ng Diyos. Kaya naman po kung pag-ibig lang ang usapan, run to Jesus. Run to Him because He is full of it. At yung pag-ibig na yon ay hindi para kung kanino man, kung hindi para sa atin. And always remember na hindi lang posisyon ang sinet aside ni Jesus para sa atin. Kasi halos lahat ng bagay, binigay na niya. He bridged the gap just to show His love for us. Pangatlong puntos, mabilis na lang po ako. Sige po, muli sabay-sabay tayo. He wants to be with His daughter because she is His child. He do all that. Ginawa pong lahat yun ni Jairus. Bakit? Kasi po gusto po niyang makasama yung anak niya. Despite of his position, nagpatira pa siya in front of Jesus. Despite of timing, hinintay at nanampalataya siya sa Panginoon. Kasi hanggang dun po yung pag-ibig niya. Kasi hanggang dun po yung pananampalataya na meron siya sa ating Panginoon. Despite of fear po, naniwala pa rin siya sa kayang gawin ng Diyos sa buhay ng anak niya. All of that because He wants to be with His daughter. All of that because He desires the best for His daughter. At ayun po ang pag-ibig ng isang ama. Pag-ibig na gagawin ng lahat at magsasakripisyo para sa kagustuhan na makasama ang anak niya. Hindi po niya ininda yung sakit, yung hirap, because at the end, ginagawa po yun ni Jairus at ng mga tatay natin, higit para sa ikabubuti ng mga anak nila. Mga sakripisyo na ginawa nila dahil sa pag-ibig at dahil sa kagustuhan na mabigyan tayo ng buhay na may kaginhawahan. Amen po ba doon? Kaya naman, if they can do all that para sa atin, pahalagahan naman natin sila ng may respeto. Pahalagahan naman natin sila ng may pag-ibig. Sabi po sa Ephesians 6:23. Sige po, muli sabay-sabay po nating basahin. Alam ko po, nagasgas na po yung verse na to. Na i-honor at parangalan natin ang ating mga magulang. Pero kasi ito po yung bagay na hindi lang gusto ng magulang mo. Hindi lang gusto mo, kung hindi nais ng Diyos na lakaran natin. Amen. And do you know kung paano po natin sila higit na mapaparangalan? Mapaparangalan po natin sila ng mas nararapat if we choose to live a life that honors, love, and follow God. Mas kaya po natin silang ibigin, mas kaya po natin silang irespeto if we choose God first
Sabi mo nga, choose God first. Do you know why? Kasi it is showing them na tay, daddy, papa, hindi ka lang nag-raise ng mabuting anak. You also raise a man and the woman of God. Kasi it is showing them na nagtagumpay sila dahil yung anak nila, hindi lang sa kanila kumikilala, kung hindi pati sa Diyos na nagmamahal sa kanila. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. At alam niyo po ba na walang mas hihigit sa pag-ibig na kayang ibigay ng isang tao na connected sa tunay na source ng pag-ibig? Kaya naman mga anak, at lahat po tayo muli ay anak sa oras na ito, if you want to honor, if you want to love, if you want to respect your father, unang gawin mo yan sa Panginoon. And ask His guidance, ask His heart to teach you how to honor your father right. Kasi sila yung mga lalaking pinili ng Diyos para maging tatay natin. And to share something with you, may napanood po kasi ko, sabi doon, may isang tatay at may isang anak. Sabi nung anak, tay, ano yung napaproud ka sa akin bilang anak? Madami pong sinabi sa video, madami pong proud moments ang mga tatay sa ating mga anak. Pero alam niyo po ano po yung nag-strike at nakaagaw ng atensyon ko? Yung sabi po nung tatay, proud ako sa'yo kasi mahal mo ang Diyos. Proud ako sa'yo kasi mahal mo ang Diyos. Proud ako sa'yo kasi you let Him be the center of your life. Kasi wala nang masihigit pa sa bagay na yon. I tell you, you can honor your parents right if God leads you. On the other hand, ganun din po sa mga tatay. If you want to be a right father, if you want to honor your children, if you want to honor your family, live a life like Jairus and do it like Jairus. Live a life that is unashamed in loving God. Mamuhay ka bilang isang tatay na nagmamahal sa Panginoon. Una mo din mahalin si Kristo. Kasi siya yung magpapakita sa iyo bilang isang ama kung paano maging tatay. Muli, you want to honor your family and your children? Mapapakangalan po natin sila ng nararapat if we choose to live a life that honors, love, and follow God. Sa kabilang banda naman po, muli, hindi po natin maikakaila na madami po sa atin sa mundong ito ang may father issues. Minsan nga po, mag-scroll ka lang sa TikTok, makakapanood ka ng mga video about sa mapagmahal na ama. Tapos makikita nyo po sa comment section kung paanong madaming tao, madaming anak ang nag-struggle sa kanilang tatay. Pero ito lang po yung iiwan ko po. Ayan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sino mang nalulungkot. Ang bilanggoy hinahango upang sila ay malugod. Samantalang ang tirahan ng suwail ay malungkot. In general, God is always there with us. May isa mang kulang sa tahanan natin, kayang-kayang buuin yun ng Panginoon. Kasi at the end of the day, mas sapat at mas higit yung pag-ibig na kaya niyang ibigay. At kagaya po ng puntos na to, ito na po yung last point natin. Sige po, sabay-sabay po tayo. God the Father did all that because He did not want heaven without you. Hindi gusto ng Diyos ang langit nang wala ka. God created you and wants to be with you. Gusto niya makita mo at maranasan mo yung pag-ibig at kapayapaan sa piling niya. Kaya naman, He sent His Son, Jesus, para sa isang pangako. Pangako na para sa iyo at para sa akin.
Pangako na magliligtas at magbibigay sa atin ng buhay at kahulugan. And alam niyo naman po kung ano yung ginawa ni Jesus. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkakanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Tignan po natin ang biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon because He wants to be with us. Kukunin po niya lahat ng pain at lahat ng hampas na para sa atin kasi po tayo ay mga anak niya na iniibig niya. 2,000 plus years ago, kahit hindi po tayo karapat-dapat, siya pa rin yung pinako at naghirap sa krus ng Kalbaryo. Ilaban at iligtas ka lang. Bakit? Kasi po hanggang dun yung pag-ibig niya. Ngayon, ano pa yung bagay na nakikita niyo po na hindi niya pwedeng ibigay para hindi tayo magtiwala at para hindi tayo magmahal? Lahat na po na ibigay niya. Mailaban ka lang, mailigtas ka lang. Ano pang bagay yung ibibigay niya para masabi sa'yo that He is worthy of your love and He loves you the most. At uulitin ko po, kailan ka po niya minahal? Nung malinis ka na ba? Nung perfect ka na ba? Nung kaya mo na ba? Nung magaling ka na ba? Hindi. God loves you kahit nung mga panahon na hindi ka kamahal-mahal. Kahit nung mga panahon na unworthy ka. Because this is the love of God. Kahit nung madaming mali sa atin, God's love still fight for you mula noon hanggang ngayon at maging sa hinaharap. Palakpakan nga po natin ang pag-ibig niya. Alam niyo po, Jairus' love may fail. Our earthly father's love may fail. Pero alam niyo po kung ano yung hindi papalya. Yun po yung pag-ibig ng Panginoon sa iyo at sa akin. Nagkamali ka noon, nadapa ka noon, makasalanan ka, failure ka, pero alam mo ba yung pag-ibig ng Diyos sa iyo hindi nagbabago? Na kahit na nadapa ka noon, kahit makasalanan ka, kahit feeling mo failure ka, at kahit ano ka pa, God still unconditionally loves you and God is still working in your life. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon, purihin ang pangalan niya. He is there po with an open arms na naghihintay sa bawat isa sa atin. At yan po yung grabing pag-ibig ng Diyos Ama sa ating lahat. At sa mensaheng ito, sana po hindi lang natin naparangalan ang lahat ng tatay, kung hindi maging ang Diyos Ama na nasa langit dahil deserve nila yon. Kaya sige nga po, sa huling pagkakataon, palakpakan po natin ang mga tatay sa oras na ito. And to end this message po, allow me to share a bit of my experience with my father. Kanina po ang tanong po natin, isang bagay na gusto natin sa tatay natin. Ang sabi ko po, ang gusto ko po sa tatay ko, lagi siyang present. So allow me to share po a picture para po ipakita sa inyo kung paano naging present sa akin yung tatay ko. Ayan po. 4 na picture po yan to sum up ang relasyon ko po sa tatay ko. Alam niyo po, pinagpala po ako at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil naranasan ko po ang pag-ibig ng isang tatay. I have a good relationship with my dad. Nakita niyo naman po, mula ipinanganak ako hanggang ngayon, na 22 years old ako, naging present po siya sa buhay ko. Lahat po ng stages ng buhay ko, halos alam ng tatay ko. At alam niyo po ba, alam ko ang pag-ibig dahil pinakita po niya sa akin na mahal niya ako. Alam ko po ang kabutihan dahil pinakita po sa akin ng tatay ko ang kabutihan. At yun po yung prinsipyo
na iniwan niya. At kagaya po ni Jairus, yun po yung bagay na pasalubong niya sa amin. Pag-ibig at kabutihan. He is not a man of many words po. Pero sa kanya po, ramdam na ramdam ko yung pag-ibig. To the point na hindi na ako naghanap ng pag-ibig sa iba. Kasi sa tatay ko pa lang, sapat na ako. At salamat sa Panginoon dahil mapalad ako na siya yung naging tatay ko. At sa oras na to, gusto ko po na ang bawat isa ay i-appreciate din po ang buhay ng mga tatay nila. Ano man ang naging role, hindi ko po alam ano ang naging role ng mga tatay nyo sa buhay nyo. Pero ano man po yun, kahit isang bagay lang po na maganda sa kanila, mas maganda po kung mas madami. Pero isang bagay lang po ang tignan natin sa kanila. Kung naging mabuti man sila o hindi, isang bagay lang. At ipagpasalamat natin sa Diyos. Dahil may purpose pa rin siya. Bakit sila yung tatay natin? And to end this, ganun din po sa Panginoon. He is always present. Lumapit ka lang. Naghahanap ka ng pag-ibig, lumapit ka lang sa Panginoon. Alam niyo po, alam nating umibig kasi may isang Diyos na unang umibig sa atin. Alam nating maging mabuti kasi may isang Diyos na naging mabuti sa atin. Kaya muli, if naghahanap ka lang ng pag-ibig, run to Jesus. Dahil wala na pong masihigit na pag-ibig sa tatay natin sa langit. Palakpakan po natin siya.